Nalaman lang niya nung nagkaroon ng sugat na diabetic siya. Opo, nung dinala na siya sa ano, sir. Nung dinala na siya sa ospital. Sinabi ba dito sa kasambahay na kung saan, binabayaran namin to pero babayaran mo kami? May ganun ba sinabi? Walang ganyan, sir. Wala. Dapat po, kung meron po kasi siyang mga utang, no, dapat po pinag-uusapan kung paano kakaltasan. Pero hindi po dapat na ay siya ay magtrabaho ng walang sinasahod. Actually, nung nakita ko po yung sugat ng pasyente sa history ng patient, no, mukhang matagal na itong nararamdaman ng ating pasyente sa ngayon. Ay yan po ituturing na serious illegal detention, lalo na at meron pong dinaramdam, babae pa yan sangkot dyan. Yun nga, sir, di ako makaalis kung di ako makabayad yung 63,000. Sir, kung sana ako ng tulong, sir, na makalabas dito. Hindi ko naman kaya, sir, Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Nakakabahala lang na kung saan sinasabi nitong amo ng iyong tiyahin na kung saan kailangan niya muna magbayad ng 63,000 pesos bago makauwi. Opo, sir. Pero bago po yan, siguro balikan muna natin ano ba nangyari bago nagkaroon ng sugat. Sir, hindi kasi niya alam na may diabetic siya. Ngayon, nagbitak-bitak yung paa niya. Kinuskus niya. Ngayon, Paano kinuskus? Kinuskus na may ginagawa sa trabaho o parang naligo siya, sir. Yung sabay sa banyo ba, sir, nagkuskusin mo yung mga paa na may dumi-dumi. Okay. Ngayon, nagkasugat na infection. Tapos lumala, sir. Lumala. Masakit na ilakad. Tapos, yun na, hindi na niya kayang tumayo. Ano ba, ma'am, yung setup nitong tiyahin mo doon sa bahay ng kanyang amo? Siya ba ay nakakapag-day off either kada linggo or kapag dating ng isang buwan, may mga ilang araw siyang day off? Meron ba ganun? Wala, sir. Ngayon naman, yung nangyari doon sa tiyahin mo na kung saan nagkakaroon ng problema, nalaman lang niya nung nagkaroon ng sugat na diabetic siya. Opo, nung dinala na siya sa ano, sir. Nung dinala na siya sa ospital. Yung malala Nung na. nagkaroon na ng problema yung kanyang sugat, diabetic pala siya. Diabetic pala siya. Ano yung naging reaksyon daw ng kanyang amo? Wala lang, sir. Tinawagan lang ako. Tapos nakiusap lang na bantayan ko yung tsahin ko. Sa ospital? Opo, pumayag Tapos na. after, pinabalik na doon sa kanyang bahay. Oo, nung ano, sir, pagkatapos na operahan. Nakiusap ba kayo na baka posible makapagpahinga muna siya or what? Or tuluyan pa rin siya pinagtatrabaho? Wala, sir, kasi nasa yung dalawa niyang amo, nasa ibang bansa. Yung isang amo, hindi man makausap. Bakit hindi So, sino nagbayad doon sa ospital? Tagabantay mismo nung ano. So, yung trusted ng amo, yun siya. nagbayad doon sa ospital. Sinabi ba dito sa kasambahay na kung saan, binabayaran namin to pero babayaran mo kami? May ganun ba sinabi? Walang ganyan, sir. Wala. Kailan lang nabanggit yun? Nung umuwi siya, sir, Nung nakabalik na siya ng bahay ng amo niya at Opo. gusto niyang umalis Oo, gusto para niya, makapagpahinga. Parang ang nagsabi, bago ka umalis, bayaran mo muna tong ospital. Opo. Pero with that said, kausapin na natin ngayon si Ma'am Luz, itong kasambahay. Ma'am Luz, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Luz. Hello, magandang ma'am. umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo, Hello ma'am. po, sir. Okay. Ma'am, unang-una, matanong ko lang, kamusta na po kayo dyan? Medyo okay na po kalagayan, pero mayroon pa rin ugat, sir. Hindi pa na Hindi pa na gano'n, nag-heal yung sugat mo. Okay. Ma'am, matanong ko lang, nagtatrabaho ka pa rin ba dyan sa bahay ng amo mo hanggang ngayon? Kung anong trabaho mo noon? Hindi naman yan, sir. Lang ako, nagluto at saka yung nag-assist. Ma'am, kayo ba gusto nyo na magpahinga sana para makapag-heal siguro yung inyong sugat? Pero ano po yung sinasabi dyan sa inyo ng inyong amo na kung saan hindi po kayo makaalis ng bahay? Ayun nga, sir. Di ako makaalis kung di ako makabayad yung 63,000, sir. Hindi ko naman kaya, sir. Kung lang sana ako ng tulong, sir, na makalabas dito. Gusto ko lang magpahinga, sir. Kasi hindi ko pa kaya magtrabaho talaga. Pero hindi naman ako makalabas hanggat hindi ko magbayaran. Okay, so dahil hindi mo na kaya magtrabaho, hindi mo na kaya magtrabaho, parang kailangan mo pa magtrabaho para bayaran yung 63,000. Tama po? Alam mo, tulungan niyo ako, sir. Okay, sige. Ganito, kausapin na natin ngayon diretso itong Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment, Quezon City Field Office. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Joanna Montesino. Oo. Sa ganyang sitwasyon niya siguro, sir, kasi dahil kasambahay siya, hindi naman ho nararapat na siya ay singilin
ng ganun kabilis o pagbawalan siyang lumabas dahil dapat po sumasahod pa rin siya kung ganun po yung nangyayari. So, medyo hindi lang po natin naliliwanagan kung ano yung totoong nangyari sa kanila. Meron naman kaming proseso na pwede natin siyang puntahan, no, katulong natin yung mga barangay or yung LGU para ma-assist siya sa kalagayan niya at para matanggal siya doon kung gusto po talaga niyang umalis na doon sa poder ng kanyang amo. So, kailangan lang po natin i-coordinate at makuha yung buong detalye para agaran at maayos naman yung pagsiservisyo natin sa kanila. In this kind of setup, ma'am, na ganyan, may nangyaring problema dun sa kanilang empleyado or what, ano bang dapat kadalasan ginagawa ng amo? Dapat po, kung meron po kasi siyang mga utang, no, dapat po pinag-uusapan kung paano kakaltasan. Pero hindi po dapat na ay siya ay magtrabaho ng walang sinasahod, no, at pipigilan siyang umalis. So, kailangan po maayos po yung pag-uusap nila doon sa paano magde-deduct ng kanyang utang. At kailangan din po may matira sa kanyang sahod. Okay. Yes, ma'am. Understood naman ako doon sa part na mga kailangang bayaran. Pero doon ako, ma'am, nakafocus sa pagbabawal ng kanyang pag-alis dahil may kapalit. Parang, isn't that depriving, ma'am, ng ating karapatan bilang isang tao na makaalis sa isang lugar? Yes. Parang, ma'am, parang alipin yung nagiging setup nito ni ma'am. Imbis na kasambahay na kung saan meron pa siyang sariling karapatan. Parang, dahil may utang ka sa akin, I own you. Hindi ka pwede umalis. Parang ganun, ma'am, yung lumilitaw eh. Opo, bawal naman po yun, yung involuntary servitude. Kaya ho talagang dapat po ay ma-coordinate na po natin sa ating opisina at saka sa barangay para ho maagaran po siyang makuha o kung para ho mapag-usapan na po yung dapat din sa kanya. Lalo-lalo na kung ang utang naman po ay talagang dapat bayaran pero mali din po talaga na siya ay hindi palabasin sa kanilang amo. Okay. At hindi mabigyan ng sahod. Well, ma'am, ako naman ay nagtanong lamang, no, kasi of course, I do understand yung labor concerns but this is more on after dun sa kanyang karapatan din bilang isang tao naman. So, with that said, ma'am, I mean, asahan ko naman nagagawan yung agaran aksyon. Sana mapuntahan nyo kaagad at masistan ito si ma'am at makausap din yung amo regarding dito. So, with that said, ma'am Joanna, maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you din po, Sir Carl. Kausapin natin ngayon ang isang expert in the field. Itong internal medicine, cardiology, medical specialist ng Blue Care Specialty Clinic na si Dr. Vincent Manuel. Sir Vincent, gusto ko lang po tanungin, no, base po sa inyong pagkakaalam regarding the current setup ngayon itong ating kasambahay na kung saan siya po isang diabetic at meron pong sugat at siya po rin ay nagtatrabaho at di po pinapayagan na makapagpahinga. Ano pong masasagot natin, sir, bilang isang doctor base dun sa environment niya? Is it good for her health, bad for her health, or what is the recommendation ninyo? Ano pong masasabi niyo, sir? Actually, nung nakita ko po yung sugat ng pasyente sa history ng patient, no, mukhang matagal na itong nararamdaman ng ating pasyente sa ngayon. Kasi yung pinakita natin na sugat, napakalaki na, no? Dahil ang diabetes ay isang sakit kung saan mataas ang asukal o yung glucose sa tugo, no? Kung saan kulang ang insulin ng katawan o kaya naman ay hindi nagagamit ng maayos. So mukhang matagal na itong nararamdaman ng patient. Baka unaware, no? Yung pasyente na may ganito talaga siyang condition. Hindi natin maiiwasan na magkaroon talaga ng ganitong mga senaryo, especially kung siya ay isang kasambahay, maaring natusok, natamaan ng matigas na bagay yung kanyang paa, kung saan nagkaroon ng infeksyon, no? At nung nagkaroon ng infeksyon at yung pasyente ay meron ding diabetes, lumala, no, yung kanyang condition. Sa kanyang environment, kung lagi siyang naglalaba, kung lagi siyang naglalakad, makakasama, no? Itong kanyang environment dahil lalong lalala yung kanyang sugat sa paa, lalo na't meron siyang diabetes. Ganun pa man, no? Meron tayong mga gamot na ibinibigay dito. Maaari lang talaga natin talagang tutukan itong pasyente na ito na uminom ng gamot at magpatingin sa mga espesyalista. So, ang sinasabi niyo, sir, na maganda din sana, aside doon sa umani environment, ay makapag-inom siya ng mga tamang gamot, which I think sana naman resetahan siya. But with that said, sir, recommended nyo ba yung kanyang kagustuhan na makapagpahinga muna habang siya ay nagpapagaling? Well,
Well, mas mainam sana kung ganyan. Kung makapagpahinga siya ng tuluyan, makapagpahinga siya during her therapy. Very important yung rest, no? Especially yung wound therapy natin doon sa kanya affected area. Okay, alright. Medyo mabigat po yung kakaharapin ng amo, Ginoong Carl Tulfo. Mga kababayan, dito po sa kanyang ginawa doon sa kanyang kasambahay. Yeah. Sapagkat lumilitaw, una, pinipilit niya yung kasambahay na ipagpatuloy ang pagtatrabaho upang makapagbayad ng binabanggit niyang utang o di kaya yung halagang ibinayad ng amo para doon sa panggagamot ng kasambahay. Yan po ay pamimilit, matinding pamimilit. Grave coercion po ang magiging pinakamagaan na usapin po yan sa hukuman. Nako. On the other hand, dahil pinipigilan ito pong kasambahay na makaalis doon sa bahay at makapagpahinga upang sa ganun masunod niya yung payo ng manggagamot na magpahinga at makuhang mapagaling pa yung kanyang mga sugat, ay yan po ituturing na serious illegal detention, lalo na at meron pong dinaramdam, babae pa yan sampot dyan. Yun po yung mga kaharap nito. Ngayon, attorney, gusto ko lang siguro tanungin sa inyo na kung saan, what if sagutin ng kabila, paano magiging serious illegal detention yan? Meron siyang utang na 63,000 na babayaran doon sa ospital. Paano po yun, attorney, kung sakaling sagutin ng kabilang panig, ganong klaseng pangangatwiran? Lalo po mapapasama yung kanyang katayuan, ang katayuan ng amo. Kasi po, hindi po pwede na pigilan ng isang tao at pagkatapos piliting magpatuloy sa paglilingkod dahil po gusto mong pagbayarin yung pong tao na kanyang pinipigilan sa pag-alis doon sa kanilang lugar o doon sa kanilang kabahayan. Lalo pong mapapasama yan dahil mas mabigat po magiging pag-amin na po yan talagang ayaw niyang pakawalan ito pong kasambahay. Dahil yan napipigilan itong kasambahay sa pagtungo doon sa kanilang bahay marahil o sa kung saan pa man lugar upang siya ay lubusang makapagpahinga. Yan po yung mga elemento ng dalawang uri ng krimen, matinding pamimilit at matinding pagpipigil na makagawa yung babae ng manayang pagkilos, serious illegal detention. Okay. Pipigilan po siya. Bagamat wala naman siyang kasong kriminal. Ginoong Carl Tulfo. Luz, asahan niyo po natutulong ang aming tanggapan kasama ng mga ahensya ng gobyerno para po matulungan kayo regarding sa issue ninyo, ma'am. Alright po, ma'am? Salamat po. Okay, ako naman ay nagbigay ng linaw regarding dun sa inyong karapatan bilang isang tao. Kasi ibang usapan naman na yung karapatan mo bilang isang tao. Dapat kasama pa rin yun kahit man ikaw ay naglilingkod dun sa inyong amo or what. Hindi ibig sabihin na parang binibenta nyo yung sarili nyo na parang hirap na ganong klase sitwasyon na parang sila ang may-ari sa'yo. Hindi naman po pwede yun ng ganon, ma'am. Opo. Okay, nakuha nyo, ma'am? Opo, sir. Salamat, sir. So, antayin nyo na lang po tawag namin or tawag ng tao ng gobyerno para po makipagtulungan sa inyo. Okay po, ma'am? Okay po, sir. Salamat. Okay, maraming salamat sa iyo. Magkakaroon ng pag-uusap after ng programa yung aming mga staff regarding dito sa sitwasyon ni Ma'am Luz kung anong gagawin moving forward. Hindi ko na i-discuss sa area yung ibang mga detalye pero may mga gagawin tayong hakbang and then magkakaroon na lang tayo ng mga update para dito sa mga nanonood. So, okay po sa inyo yan, Ma'am Susan? Opo, sir. Alright. So with that said po, ako naman nagpapasalamat na nagbigay kayo ng tiwala dito sa aming tanggapan para mapag-usapan ang maselan na kalagayan nitong ni Ma'am Luz. Okay po, ma'am? Maraming salamat, sir. Okay. Maraming salamat din sa iyo. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.